makapangyarihan sa lahat. Muli, nagpapasalamat po kami sa panibagong araw. Panibagong buhay, panibagong kalakasan na patuloy niyo po ipagkaloob sa bawat isa sa amin. Lord, salamat sa pribileyo muli magamit kami, Panginoon, sa inyong ubasan. Ang bawat isa, Panginoon, natatayo sa likod ng pulpitong ito, O Diyos, mula sa ibang abang lingkod, sa tumutugtog, O God, sa magpapaawit, O Diyos, higit sa gagamitin niyo na tagapagsalita sa umagang ito. Ama, wala kaming kayang gawin kung wala kayo. Kaya hiniling po namin na yung banal na Espiritu na patuloy na kumilos sa bawat isa sa amin, O Diyos. Lahat, O Diyos, na nakatunghay sa FB Live na ito, O Diyos, ang inyong kapangyarihan, ang iyong presensya ay patuloy na maranasan ng bawat isa, O Diyos. Ama, salamat po sa inyo. Lord, ano man yung mga panalangin ng inyong mga anak, O Diyos, patuloy niyo pong abutin, O Diyos. Hallelujah. Dahil kayo ay dakila, O God. Wala kayong kaparis, O Diyos. Tunay nga kayong mabuti, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Lord, sa inyo ko po ibinagkatiwalang gawain na ito, Panginoon. Mula sa simula hanggang matapos, Panginoon, ang iyong presensya ay patuloy na maranasan ng bawat isa. Yung pangungusap, Panginoon, yung kagalangan sa aming puso, Lord, hiniling namin, Panginoon, at kayo ang maparangalan, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, kayo, Panginoon, ang manguna sa gawain na ito. Hindi namin programa ito, O Diyos. Programa niyo ito, Panginoon, ang magawa, Panginoon. Kayo ang masunod, O Diyos. Salamat po, Ama. Pinupuri namin kayo. Pinasasalamatan namin kayo, O Diyos. Ito po yung aming panalangin at pasasalamat sa tayong pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. At kayo po ay dalako po tayo sa ating pag-aawitan. Sinatawagan ko po ang kanyang lingkod na gagamitin, si Sister Rhea May Ariad. Hallelujah! Purihin po ang Panginoon. Ang Diyos natin ay tapat. Amen! Diyos natin ay dakila at makapangyarihan sa lahat. Tayo po muli ay awit ng buong galak sa ating Diyos na tapat at di nagbabago. Hallelujah! Amen!
Hallelujah, hallelujah. Dakila kayo, Panginoon. Wala kayong katulad ng Diyos. Hallelujah. Lord, ano man po ang aming sitwasyon, ano man po ang aming nararamdaman sa mga oras na ito, hallelujah, ihahayag namin ang kabutihan ninyo sapagkat kayo'y tapat, Panginoon. Dakila sa lahat, Diyos na buhay. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa inyong kahapan, Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Minsan po tayo makakaon.
luwalhati at pagsamba. Amen. Hallelujah. Magaling po sa Salamat sa Panginoon, sa pangabong palakpak, yung para sa Diyos. Hallelujah. At purihin ng Panginoon at tapo po tayo sa salita ng Diyos. Napakabuti ng Panginoon dahil tayo ay palaging binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon na lumapit sa Kanya. Bagamat tayo ay hindi karapat-dapat, patuloy tayong pinakikinggan ng ating Diyos. Amen? Tunay na tapat ang Diyos, tunay siyang mabuti, tunay siyang hindi nagbabago sa Kanya ang pinakamataas na papuri. Hallelujah! Salamat po sa Panginoon. At ngayon po, tayo po idadako sa salita ng Diyos. At may ilang naman po ito. Ayan, salamat po sa Panginoon. Makipagbukasan po kayo sa akin sa aklat ng Ikalawang Kronika. Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 30. Pero hindi na po natin babasahin ng buo, yung buong chapter. At ibubuod na lang po natin at kukunin natin yung mensahe ng Panginoon. At salamat sa Panginoon, bago po tayo magpatuloy, tayo muna po yung manalangin. Diyos amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng Panginoong Yesus at sa pagkilos sa Banal na Espiritu, kami ay nagpapasalamat sa inyo, O Diyos, sa pagkatuloy kayong mabuti at tapat sa amin. Salamat sa isang napakalaking pribilehiyo na kagaya nito, Panginoon, na kami ay patuloy na makakapag-aral ng inyong mga salita at may papasabuhay ito. Dalangin ko rin po, Ama, na samahan niyo po ako na gagamitin ninyong tagapagsalita at ang masabi ko, O Diyos, ay ang mensahe niyo. Salamat po, purihin kayo sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Salamat sa Panginoon, purihin ng Diyos. Ito po sa aklat ng Ikalawang Kronika, Kapitulo 20, talata 1 hanggang 30. Ito po yung laban na kung saan ay lugi sila Haring Jehoshaphat. Salamat sa Panginoon. Background lang po natin, si Haring Jehoshaphat ay isang hari na kung saan ay mabuti. Mabuti. Doon sa upper part ng kwento, makikita natin na kung saan pinagsabihan siya ng isang propeta na meron siyang slight na nagawa na kung saan nagalit ang Diyos, ngunit sabi ng Diyos ay hindi naman ganun ka-grabe dahil inaakay pa rin niya yung bansa na lumapit sa Panginoon. So, focus po tayo dito sa digmaan. Sabi dito sa verse 1, dumating ang panahon na nilusob ng mga Moabita, Amonita at ilang Meyonita ang Huda. Nabalitaan ni Jehoshaphat na isang malaking pangkat mula sa Edom ang sumasalakay sa ibayo ng lawa ng nasa Hazazon Tamar na tinatawag ding Engedi. Nabahala si Jehoshaphat at humingi siya ng patnubay kay Yahweh. Sabi diyan, iniutos niya na mag-ayuno ang lahat ng mamamayan ng Huda. Mga kapatid sa Panginoon, may mga problema at pagsubok na dumarating sa atin, kagaya ng sinabi ng ating tagapagsalita kanina. Salamat sa Panginoon sa napakagandang mensahe ng Diyos na inhatid sa pamamagitan ng DFC Awit Cavite. Puri ng Panginoon. Sabi doon, meron mga problemang dumarating sa atin, mga karamdaman, mga pagsubok, na minsan ay kagagawan talaga natin. Hindi po ba? Bunga ng pagkakamali. Kasi ang Diyos natin ay great teacher. Gusto niya tayong ituwid. Kaya naman, pagka nagkamali tayo, dapat talaga tayong matuto sa ating pagkakamali. Kaya naman tayo ay binibigyan niya minsan ng kaparusahan. At ang kailangan doon, mga kapatid sa Panginoon, mag-ayuno tayo ng may pagsisisi. Magkaiba po yun. Iba naman yung ginawa nila dito. Ito yung dumating sa kanilang pagsubok dahil may gagawin ng Diyos. Kapatid sa Panginoon, kung meron kang sitwasyon na hindi maganda sa lahat ng nanonood sa FB Live at sa lahat ng naririto ngayon, kung nasa isang sitwasyon ka na akala mo hindi maganda, para bang, Lord, bakit ako nagkaganito? Ganito naman ako, ganito naman ang ginagawa ko. Panginoon, bakit tumarating sa akin to? Kapatid sa Panginoon, magalak ka. Magalak ka. Manampalataya ka dahil may gagawin ng Diyos. Amen? Amen. Gusto ko lang pong tugtungan yung sinabi kanina ng tagapagsalita, yung naunang simbahan. Kapatid sa Panginoon, alam ng Diyos, for I know the plans that I have for you. Alam ng Panginoon lahat ng plano niya sa atin. Amen? Amen. Ang kailangan lang natin ay magtiwala sa Kanya ng lubos. Ngayon, sabi doon, for I know the plans that I have for you. Alam ng Diyos yung plano niya para sa iyo. Ang problema, hindi mo alam. Pero alam ng Diyos. Kaya magtanong ka doon sa may alam. Magtanong ka sa Diyos. Sa paano paraan? Ito yung ginawa ni Jehoshaphat. Dumating yung problema, pagsubok sa kanya, medyo bibilisan ko po yung pagsasalita para matapos po natin, portion po natin yung oras.
Kapatid sa Panginoon, yung ginawa ng Diyos yung ginawa ni Jehoshaphat, excuse me, dumating yung pagsubok, dumating yung problema, at nabahala siya, at ano ang una niya sinabi? Iniutos niya na mag-ayuno ang lahat ng mamamayan ng Huda. Kasi bakit? Hindi niya alam ang gagawin. Hindi niya alam ang gagawin. Nasa sitwasyon ka bang ganito na hindi mo alam ang gagawin? Lumapit ka sa Diyos. May plano siya para sa iyo. Amen? At kapatid sa Panginoon dito, minsan kasi tayo, pag may problema, pag may pagsubok, ang una nating naiisip, yung solusyon na naiisip natin. Yung una nating gagawin, yung solusyon na naiisip natin. Mga kapatid sa Panginoon, dito tinuturuan tayo ng Diyos na lagi nating gawing first option ang Panginoon. Siya palagi ang una. Sa Kanya palagi tayo lumapit. Pag hindi natin alam ang gagawin, pag may problema, pag may pagsubok, kahit pa may dumating sa isipan mo na gagawin mo, unahin mo na gawin na lumapit sa Diyos. Amen. Amen. Sapagkat ang Diyos natin kahit kailan hindi nagkukulang. At dito kapatid sa Panginoon, nang si Jehoshaphat tumayo siya sa harap ng mga taga-Huda at Jerusalem na nagtitipon sa bagong bulwagan ng templo ni Yahweh, na nalangin siya. Yun ang kanyang unang ginawa. Sinabi niya, yung kanyang pinamumunuan, inutusan niya na lumapit sa Diyos. Yun talaga yung dapat. Lumapit sa Diyos. Sa lahat ng mga magulang, may problema sa pamilya, sama-sama, una, lumapit sa Panginoon. Mag-ayuno, dumunod sa Diyos. Sa church, ganun din, mga kapatid sa Panginoon. Kasi yung pinamumunuan ni Jehoshaphat ay bansa. Pinamumunuan ng pastor ay yung simbahan. Ang pinamumunuan ng ama ng tahanan ay yung iyong mismong tahanan. Sa family picture nyo, huwag niyong ihiwalay ang Diyos. Kailangan lagi siyang kasama doon sa litrato. Kumbaga doon sa plano, doon sa mga, dapat yung mga hakbang para masolusyonan yung problema. Una, yung paglapit sa Panginoon. Amen! Amen! Salamat sa Panginoon. At yan, nanalangin siya, inamin niya na hindi niya kaya, kapatid sa Panginoon, kasi siya'y nababagabag. Matthew chapter 11, verse 28 to 29. Sabi po dito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Kapatid sa Panginoon, yung nararamdaman ni Haring Jehoshaphat dito ay magulo ang isipan niya. Siyempre nga naman, buhay yung nakataya. Hindi ko alam kung anong sitwasyon nyo, pwedeng buhay yung nakataya. Hindi ko alam kung anong kalalagayan mo, pwedeng napakabigat ng problema ang pinagdaraanan mo. Pero lumapit ka sa Panginoon, pagpapahingahin tayo ng Diyos. Amen? Amen. At sabi doon sa sumunod na senaryo, nanalangin siya. Pagkatapos sa verse 13, talon po tayo sa verse 13, sabi dyan, samantala dumulog kay Yahweh ang lahat ng kalalakihan ng Huda, kasama ang kanilang mga asawa at anak, lumukok ang espiritu ni Yahweh kay Jahaziel na anak ni Zacarias. Ako siya ni Binayas na anak ni Giel, na ako naman ni Matanias, isa sa mga libitang anak ni Asaph. Sinabi niya, makinig kayo, Haring Jehoshaphat, at kayong mga taga-Huda at Jerusalem. Ganito ang sinasabi sa inyo ni Yahweh. Huwag kayong matakot ni masiraan ng loob dahil sa maraming kaaway, ang Diyos sa makikipaglaban at hindi kayo. Tumutugon ng Panginoon. Amen? Amen? Tumutugon ng Panginoon. Sa paglapit mo sa Diyos, talagang tumutugon ang Panginoon. Ngayon, para diretso tayo. Sa pagtugon ng Diyos, sa dapat mong gawin, dapat ka rin namang sumunod. Ano sabi doon sa Matthew chapter 11, verse 28 to 29, yung binasa natin kanina? Di ba? Pasanin ninyo, aking pamatok, matuto kayo sa akin. Minsan kasi, pray tayo ng pray, Lord, ganito po yung problema, ganito po yung pagsubok, nag-fasting ka na, nag-prayer and fasting ka na, lahat na lang ng pananalangin, ginawa mo na. Yung 3 days fasting, 2 days, 40 days ka pa, tumutugon naman talaga ang Panginoon. Amen? Ang problema minsan sa mga anak ng Diyos, sinasabi ng Diyos kung ano yung dapat gawin, pero hindi tayo marunong sumunod. Hindi natin ginagawa. Hindi natin tinutupad kung ano yung sinabi ng Panginoon na instructions and direction. Para bang yung lagi kong in-example, minsan lalaking naligaw, pagkatapos nagtanong, bawa ako, naligaw ako,
nagtanong ako kay Sir Kate, saan ba yung daan dito pumunta sa ano? Sabi, dire-diretso mo lang. Habang palakad ako pa diretso, bigla ko naisip, hindi ka tiwa-tiwala mo kanon na. Ayoko nga sundin, dito ka ako sa kanan. Yung minsan kasi tayo, nagtatanong tayo sa Diyos, tumalapit tayo sa Diyos, at pag sinabi ng Panginoon yung dapat natin gawin, hindi natin nasusunod. Kaya akala tuloy natin, yung pagpapasting natin, yung pananalangin natin na uuwi sa wala, hindi po na uuwi sa wala. Tumutugon naman talaga ang Diyos. Nang sinabi ng Diyos, kay Jehoshaphat na huwag mangamba, huwag matakot, ang Diyos ang makikipaglaban, ang Diyos ang magpapanalo ng laban. Kapatid sa Panginoon, ang ginawa ni Jehoshaphat, nagpuri sa Panginoon. Nagpasalamat sila sa Diyos. Inangkin na nila yung katagumpayan. Dahil ang Diyos natin ay tumutugon. At doon natin papasok, kapatid sa Panginoon, yung sinabi ng ating tagapagsalita kanina. Sabi dito, may plano ang Diyos sa'yo. Amen. Ngayon, alam ng Diyos yon. Ang problema, hindi kasi natin alam. Hindi kasi tayo all-knowing eh. Ang dapat natin gawin, magtanong sa Diyos. At kaya lumapit tayo sa Panginoon kasi alam ng Diyos kung ano yung dapat na gawin. At dito, sa buong naging digmaan nila, kakat na natin lahat ng just get apart from it. Sabi dito, nung habang nagdidigmaan sila, kakaiba yung ginawa nila. Ano po yung ginawa nila? Nasa unahan yung mga nagpupuri sa Panginoon. Nasa unahan yung nagpupuri sa Panginoon, nasa likuran yung mga sundalo. Ang nasa unahan yung mga Levita, mga nagpupuri sa Panginoon, mga kapatid sa Panginoon. Ibang-iba yung strategy ng Diyos. Ang paraan ng Diyos ay higit sa paraan natin. Amen? Jeremiah chapter 55 verse 8 up to 9. So basahin po natin. Ito po sa Jeremiah chapter 5. Kapatid sa Panginoon, pasensya na po na medyo nasira yung outline, puri ng Diyos. At dito po, mga kapatid sa Panginoon, balik po tayo dun sa ating pinag-uusapan, na minsan, may mga gustong gawin ng Diyos na hindi natin maintindihan. Kagaya nun, di po ba? Noong time na yon, nasa unahan yung mga mananamba. Ibang-iba sa nakagawian na ng pakipagdigma. Kapatid sa Panginoon, ang Diyos, hindi natin pwedeng, hindi siya predictable. Kumbaga, hindi natin mapipredict kung ano yung plano niya. Kung ano yung strategy niya. Kaya, kung ano man yung kaganapan sa ating buhay, mga kapatid sa Panginoon, pagkatiwala natin sa Diyos. Hindi man natin maintindihan yung proseso. Para bang minsan, Lord, bakit ganito yung nangyayari? Ganito pa talaga yung proseso nyo? Pagkatiwala natin sa Panginoon. Alam niyo po, minsan, habang nung itong mga nakaraang linggo, nagbubuhat ako ng panambak. Salamat sa Panginoon dahil sa kasalukuyan, meron po tayong itinatayong bahay-sambahan sa lugar ng Marikina. At malaki kasi yung kailangan tambakan. At sabi ko, minsan natanong ako sa Panginoon, Lord, bakit po ba dito nyo kami dinala? Kaya lang kasi, yung mga tao sa paligid, dun sa mismong lugar, uhaw na uhaw talaga sila sa salita ng Diyos. At sila mismo yung nagpupush na magkaroon ng bahay-sambahan. Ang totoo, sa proseso na yon medyo nakakalito pa kasi kapatid sa Panginoon, habang nagbubuhat ako, Lord, pag naitayo to, sino bang pwedeng i-assign dito? Sa sitwasyon natin ngayon, di ba? Kaya ang naiisip namin, nagpipray kami sa Panginoon, sabi ko, Lord, kayo na pong bahala. Kaya ang pinakang plano ay umaga service dito sa Payatas, tapos hapon doon sa lugar ng Marikina. Dahil sa ngayon ay wala pang mai-assign. Minsan na ba nagbubuhat ako ng panambak? Nagtatanong ako sa Panginoon, yung mga nakaraan ng init talaga sobra. Sabi ko, Lord, bakit dito nyo kami nilagay? Bakit kaya ganito, Panginoon?
Pero habang nakaupo ako, nagpapahinga, yung nagpapahinga na ako, sinulit ako ng Panginoon. Sabi lang sa akin ng Panginoon, magtiwala ka lang. Yun lang. Magtiwala ka lang. Kasi yung paraan ng Diyos, hindi natin siya paraan. Amen? Iba yung kapamaraanan ng Diyos sa paraan na iniisip natin. At nagpapasalamat ako sa Panginoon pag naunawaan natin na mas better ang paraan ng Diyos. Mas dakila at mas effective yung pamamaraan ng Panginoon. Magagawa natin magtiwala. Kaya sabi sa Jeremiah chapter 33 verse 3, lumulog lang tayo sa Diyos. Lumapit tayo sa Kanya at ipapahayag niya sa atin yung mga bagay na hindi pa natin nalalaman. Yung mga bagay na hindi natin alam. Kasi marami tayong hindi alam. Tandaan po natin yan, mga kapatid sa Panginoon. Mas marami tayong hindi kayang gawin kaysa doon sa mga bagay na kaya natin gawin. Mas marami yung hindi natin kaya. Kaya lumapit tayo sa Panginoon. Kaya dito, nung time na ito, inutusan niya yung kanyang buong nasasakupan na mag-ayuno, na lumapit sa Diyos. At sa lahat ng nandirito, kung ikaw ay anak, kung ikaw ay merong tagapangunang pinasasakupan, makinig ka sa iyong tagapanguna. Pag sinabi ng tagapanguna na mag-ayuno, na lumapit sa Panginoon, lumapit ka tayo sa Panginoon. Amen? Imagine po ninyo, minsan naisip ko, paano kaya nung nag-announce si Jehoshaphat na mag-ayuno, tapos hindi nag-ayuno lahat? Ano kaya mangyayari? Ano? Di ba? Hindi sumunod lahat. Ano mangyayari nun? Kapatid sa Panginoon. Ganun kasi minsan. Minsan magsasabi yung tagapanguna na ganito ang gawin. Tapos, hindi susunod lahat. Hindi na isa sa katuparan yung plano. Mga kapatid sa Panginoon, maging sa pamilya. Pag sinabi ng iyong ama, sinabi na, ikaw na anak, o mag-ayuno tayo, lumapit tayo sa Panginoon. Lumapit sa Panginoon. Lumulog tayo sa Diyos. Alam niyo po kapatid sa Panginoon, nung tapos na yung gera, to make the long story short, nung tapos na yung gera, anong ginawa nila? Ang dami nilang nasamsam. To the point na hindi nila kinayang hakutin lahat. Nagpapabalik-balik sila ng ilang araw, pero hindi nila nakuha lahat. Bakit? Kapatid sa Panginoon, sobrang pinagpala sila ng Diyos. Nag-provide ang Panginoon ng plano sa kanila. Kakaiba yung plano eh. Nag-provide ang Diyos ng encouragement. Di ba sabi, huwag kayong matakot. Ang Diyos ang lalaban sa inyo. Nag-provide ang Diyos ng wisdom. Pagkatapos ng gera, nag-provide ang Diyos ng victory. Nag-provide ang Diyos ng blessing. Di ba? Ng pagpapala na hindi na nila makuha. At ang sumunod doon, wala nang dumigma sa kanila. Nag-provide ang Diyos ng kapayapaan sa kanila. At nag-provide ang Diyos ng katanyagan. Bakit? Wala nang gusto dumigma. Lahat natakot na sa nangyari. Biro mo, laking pangkat noon. Natalo nila dahil sa tulong ng Diyos. Pinagpala sila ng Panginoon. Alam niyo po kapatid sa Panginoon, minsan naalala ko yung kanta na laging inaawit ng Pastor Paul noon, yung I miss my time with you. Pagka hindi ko na alam yung gagawin, yung talaga inaalala ko. You will provide the power if I take time to pray. Diba? Pag nanalangin lang ako, Lord, magpo-provide kayo ng kapangyarihan. Magpo-provide kayo ng plano, magpo-provide kayo ng encouragement. Kayo yung magpapalakas sa akin. Maraming beses sa buhay pagpapastor. Maraming beses na parang gusto mo lang huminto, mag-iba ng ginagawa sa buhay. Pero pag umupo ka na at nanalangin ka na, naiiba na. Nagkakaroon na ng encouragement, nagkakaroon na ng panibagong sigla. Ganun kahalaga yung pananalangin, yung pag-aayuno, yung paglapit sa Panginoon. Kaya nung lahat sila sama-sama, kagaya ng ginagawa natin ngayon, nakatunghay yung iba't ibang simbahan. Tayo dito, nananalangin, habang nag-aayuno, mga kapatid sa Panginoon, ang Diyos magpo-provide ng wisdom, ng encouragement, ng blessing, ng tagumpay, ng kapayapaan. Amen? Amen! Kasi bakit? Nagkaisa lahat eh. Lumapit sa Panginoon. Kaya purihin ng Diyos sapagkat napakabuti ng Diyos. Dahil meron tayong programa na kagaya nito na nagkakaisa ang bawat isa na manalangin at mag-ayuno. At sa pagwawakas, anong ginawa nila? Bago yung gera, nagpuri sila sa Panginoon.
habang nagbibera, nagpupuri sila sa Panginoon. Pagkatapos ng gera, tagumpay, nagpupuri pa rin sila sa Panginoon. Nasaan ang sitwasyon ngayon? Nasa gitna ka ba ng problema? Nasa gitna ka ng pagsubok? Purihin mo ang Panginoon. Amen? Purihin mo ang Panginoon. Kaya salamat sa Diyos, napakabuti ng Diyos, at yun po yung mensahe ng Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Ama, napakabuti nyo ang inyong mga salita, manatili sa aming puso't isipan, magkaroon ng bunga sa aming mga buhay. Purihin kayo, Diyos, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon. Tawagan ko po si Inspiration para mawala sa ating pananalangin. Hallelujah. Salamat sa Panginoon, napakaganda ng mensahe. Kung tayo'y magkakaisa, mananalangin, magpapasalamat, pupurihin ng Panginoon sa simula, sa gitna at pagkatapos ng ating mga pagsubok sa buhay. Nandyan ang Panginoon nakatunghay sa atin. Purihin ang Diyos. Tayo po ngayon ay dadako na sa pananalangin. Inaanyahan ko po bawat isa na tumayo. Hallelujah. Hallelujah. Maging mga nasa online, dalangin po namin, hindi hadlang ang lugar, ang layo, kapag ang bawat Kristiyano ay nagkakaisa sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we glorify you, Lord Jesus. Salamat sa inyo, Panginoon. Purihin kayo, O Diyos. Ama, maraming salamat sa inyo, O God. Patuloy kaming lumalapit sa inyo. Dumadalangin, Panginoon. Hallelujah. Sacrifice of praise, O God. Hallelujah. Hallelujah. Ibinababa ang aming laman, Panginoon. At itinataas, Panginoon, ang inyong banal na Espiritu, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos. Bawat sa amin, Lord God, ay nagkakaisa, Panginoon, at dumadalangin, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng pamilya, O God. Lord, hallelujah. We pray, Lord God, as one, Lord God. Kayo, Panginoon, ang humawak sa bawat pamilya, Panginoon, ng inyong mga anak, O God. Patuloy kayo, Panginoon, ang manguna, Panginoon, hallelujah, na ang bawat pamilya, Panginoon, hallelujah, hallelujah, ay kayo ang maging sentro, O Diyos, hallelujah. Ano man ang pagsubok, ano man ang problema, Panginoon, ng bawat isang pamilya, O God, hallelujah. Alam namin iba-iba ito, Panginoon, financial, physical, Panginoon, emotional, Lord God. Mga gawa ng kaaway para wasakin, Panginoon, ang pamilya na tinatawag niyo, O Diyos, Lord. Ngayong umaga, kami lumalapit sa inyo, tumutulog, Panginoon. Right now, Lord God, we pray, Lord God, hallelujah, ang bawat pamilya, Panginoon, ay lukuban niyo, Panginoon, yung banal na Espiritu, Panginoon. Hallelujah, na hindi makapenetrate ang kaaway, Panginoon, hallelujah. Winawasak namin, Panginoon, ano man yung hawak, Panginoon, mga stronghold ng kaaway sa bawat pamilya, God. In the mighty name of Jesus of Nazareth, Lord God, lukuban niyo ang mga ama ng tahanan, Panginoon. Bigyan silang kakalinuhan, Panginoon, para pangunuan ng bawat pamilya. Sa mga ilaw ng tahanan, Lord, magliwanag, Panginoon. Hindi lamang sa pamilya, pati sa mga anak niyo, Panginoon, sa iba, O Diyos. Hallelujah. Sa mga anak, O Diyos, pagkaingatan niyo sila, O God. Alam namin ang mundo'y pasama ng pasama, O God. Ngunit kami, Panginoon, na nakakakilala sa inyo, O Diyos. Hallelujah. At alam namin, pagkakaingatan niyo kami. Hindi, Panginoon, mawawala ang problema, Panginoon. Hindi yun mawawala, hindi mawawala ang pagsubok, Panginoon. Ang sabi ng iyong salita, pag kami lalong lumalapit sa inyo, Panginoon, mas lalo kaming babatuhin, mas lalo kami haharangin, O God. Ngunit, Lord, kapag kami tumitiwala sa inyo as one, Lord God, hallelujah, magtatagumpay kami, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa inyo, O Diyos. Maging, Lord God, dinadalangin din po namin, Panginoon. Hallelujah. Ang lahat na nakakaranas ng karamdaman, Panginoon, simula sa ulo, sa buong katawan, mula hanggang talampakan, Panginoon,
labas at loob ng aming pangangatawan, Panginoon, maging sa isip, Lord God. Lord, hallelujah. Inilalapit namin ito sa inyo, Panginoon. Alam namin kayo yung great healer, Lord God. Ano man ang karamdaman na winawasak namin, Panginoon, sa inyo mga anak, oh God. In the mighty name of Jesus of Nazareth. By the holy blood of Jesus of Nazareth, Lord. Hallelujah. Inampas kayo, Panginoon, ng ilang beses, Panginoon. Para naman ang karamdaman, Panginoon, na maranasan ng inyong mga anak, Lord. Pinagbayaran nyo na, Panginoon. At Lord God, hallelujah. Hallelujah. Ngayon pa lang ay nagpupuri kami, Panginoon. Walang imposible sa inyo, Panginoon. Right now, Lord God, by the holy blood of Jesus of Nazareth, Lord. Hallelujah. Matanggap ang kagalingan, Panginoon, ng inyong mga anak, O Diyos. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon, Ama. Pinupuri po namin kayo, Panginoon. Hallelujah. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos. Niluluwalhati namin ang iyong banal na pangalan at nagtitiwala kami, Panginoon, na ang Diyos namin pinaglilingkuran ay Diyos na buhay. Purihin kayo sa tanging pangalan ng Panginoong Isus. Amen and amen. Tayo po ay dumako sa pinansyal na pananalangin. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Purihin kayo, O Diyos. Salamat sa inyo, Panginoon, dahil may Diyos kami na mabuti. May Diyos kami na di nagpapabaya sa bawat anak niyo, Panginoon. Sa bawat pamilya, O Diyos, na lumalapit sa inyo, Panginoon. Ano man, Panginoon, ang mga panalangin ng inyong mga anak, kayo po, O Diyos, ang nakakalaang ito. At alam namin na kayo ang aming Diyos na provider sa lahat ng aspeto ng buhay ng bawat anak niyo, O Lord. Lord, nagtitiwala po kami, Panginoon. Ngayon pa lamang, O Diyos, alam namin, tinugon niyo na po ang lahat na panalangin ng inyong mga anak. Kaya nagpapasalamat po kami, Panginoon, ngayon pa lamang, O Diyos. Dininig niyo na po ang inyong mga anak na nangangailangan, O Diyos, ng pinansyal, Panginoon, na pangailangan. Kaya, Ama, sa inyo po kami nagtitiwala. Pinupuri namin kayo. Pinasasalamatan namin kayo dahil kayo ay karapat dapat na itaas, O Diyos. Kaya, Ama, sa oras na ito, sangkabanin niyo po kami sa banal na Espiritu. Na magkaisa po kami na lumapit sa inyong harapan at kami ay magtatagumpay dahil kayo ang aming Diyos na kasama. Diyos na buhay. Diyos na hindi nagpapabaya. Kaya maraming salamat sa inyo po yung pinakamataas na papuri sa tayong pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Salamat po sa Panginoon at ngayon po ay nalako na po tayo sa uling panalangin. Panginoon, sa oras pong ito kami nagpapasalamat ng una sa mensahe na iyak sa aming kalagitnaan. Salamat po Panginoon dahil meron kaming word of God na aming mapanaligan sa aming makapilikot po sa inyo. Dahil alam namin na hindi nyo kami iiwan ni pababayaan, Panginoon. Marami pong salamat po Diyos kaya sa mga oras pong ito ay dinudulog ko po, Panginoon, sa inyo ang lahat po ng mga churches sa floor of faith, maging sa bansang Pilipinas man o sa labas ng bansa. Sadalangin ko po, Panginoon, kayo patuloy na magpala sa inyong mga anak po, Diyos. Amen. Pagpalain po niyo ang bawat churches, sa floor of faith Triangle Chapter, sa Mindanao, sa mga probinsya po, Panginoon, ang mga merong door of the churches, kayo po yung patuloy na kumilos at gumawa, Panginoon. At ang dalangin po namin, ang gabay ng iyong banal na Espiritu sa patuloy po namin maglingkod po sa inyo. Dahil namin kami magtatagumpay, Panginoon. Kasama namin kayo sa aming paglingkod po sa inyo. Marami pong salamat po Diyos sa inyong katapatan, sa inyong kaputihan, sa inyong mga pagpapala sa bawat isa sa amin. Higit sa inyong pag-iingat sa inyong mga lingkod, Lord, na nangangaral na inyong mga salita. At higit sa lahat, Panginoon, ang pagkilos sa iyong banal na Espiritu sa bawat buhay ng inyong mga anak, Panginoon. Kayo po yung maparangalan sa aming buhay sa araw-araw, Lord. At ang nalangin ko po, Panginoon,
Patuloy niyo po kaming gabayan, O Diyos, saan man kami magpunta. Magkasik mo ng inyong mga salita sa ibang mga lugar. Gabayan po ninyo ang inyong mga lingkod, Panginoon, dahil alam namin na may Diyos kaming kasama-sama lagi sa lahat ng oras at sa lahat ng Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. Pinupuri po namin kayo at pinasalamatan. At ang inyong mga anak, Lord, na uuwi, Panginoon, sa umaga pong ito, kayo po yung patuloy na mag-ingat at kumilos, O Diyos, sa bawat tahanan ng inyong mga anak. Pagpalain po ninyo ang inyong mga salita na aming napakinggan sa umaga pong ito. Kayo po yung aming maparangalan sa aming buhay sa araw-araw. Maraming pong salamat, Panginoon. Purihin kayo at sambahin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.